Dapit hapon sa pagtatapos ng tag-ulan, bumuhos ang walang tigil na ambon sa Palawan, tila mga malamig na luha mula sa kalangitan. Ang ilog ng Puerto Princesa ay marahang lumiliko sa gitna ng mga naglalakihang bundok, animoy isang sinulid na pilak na nakalatag sa sinauna at misteryosong lupain. Sa tahimik na daungan ng El Nido, ilang bangka na lamang ang nakaangkla, ang mga dulo nito'y marahang umuugoy sa payapang tubig, na tila may pasan na sariling mga kwento. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok, suot ang kupas na damit na kulay kape, dahil sa hamog at hangin, ang tahimik na nagpupunas ng bawat sagwan gamit ang mga kamay na kalyuhin at bakas ang mga taon ng paghihirap. Siya si Mang Jose, ang pinakamatandang bangkero sa daungan ng El Nido. Mag-80 na siya at mag-isang naninirahan sa isang maliit na kubo sa gilid ng bundok. Sa hapong iyon, sa gitna ng ambon, unang beses na nakita ni Mang Jose ang dalaga. Mag-isa siyang nakatayo sa ilalim ng isang matandang puno ng talisay, hinahayaan ang malamig na patak ng ulan na tumama sa kanyang mukha, walang dalang panangga. Ang maputi at mamula-mula niyang mukha ay nababalot ng lungkot, ang mga matay nakatanaw sa malayo, sa direksyon ng bundok Tagaod, tila may itinatagong damdamin na hindi mapangalanan. Ang kanyang bestidang sutla na kulay perlas ay yumayakap sa kanyang balingkinitang katawan, at ang mahaba niyang buhok ay bahagyang ginugulo ng hangin at ulan. Hindi siya mukhang turista na nagmamadali, at hindi rin siya mukhang ordinaryong taga roon. May kakaiba sa kanya, isang aura ng kalungkutan na may kasamang hiwaga at pang-akit. Dahan-dahang isinadsad ni Mang Jose ang kanyang bangka sa pampang, tumingala sa dalaga, at nagsalita sa isang malumanay na boses na tila bulong ng hangin, "Ining, hindi ka ba natatakot magkasakit sa ganitong ulan?" Dahan-dahang lumingon ang dalaga, ang mga matay kumikinang dahil sa pinaghalong tubig ulan at mga luhang hindi pa napapatak, at bumulong na parang hangin. "Gusto ko lang po sanang umupo sandali, para matahimik, pwede po ba?" Hindi na nagtanong pa si Mang Jose, tumango na lang siya. Sanay na siya sa mga taong dumarating sa El Nido, hindi para magliwaliw, kundi para takasan ang magulong buhay sa labas. Marahang umusad ang bangka sa ibabaw ng tubig, dala ang dalagang iyon na nagngangalang Maria Clara, 20 anyos sa gitna ng mahiwagang tanawin ng kabundukan. Tanging ang tunog na lamang ng sagwan na humahawi sa tubig at ang mga bulong ng pusong hindi masabi ang maririnig, mga lihim na malalim na nakatago. Si Maria Clara, ang senorita ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Palawan, ay isinilang sa karangyaan ngunit lumaki sa kalungkutan. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay isang matagumpay na babae, ngunit malamig at napakahigpit. Bata pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama, na nag-iwan ng puwang sa kanyang puso na hindi kailanman napunan. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya sa isang magandang gintong hawla, sagana sa lahat ng materyal na bagay, ngunit kulang sa kalayaan at pagmamahal. Ito ang dahilan kung bakit madalas siyang pumunta sa mga tahimik na lugar tulad ng El Nido para huminga ng malalim, para maramdamang buhay pa siya, na umiiral pa siya. At hindi niya inaasahan, ang pagsakay niya sa bangkang iyon, ang di sinasadyang pagkikita nila ng matandang bangkero, ang magiging simula ng isang maelstrom na kwento ng pag-ibig. Isang kwento na gugulo at yayanig sa buong angkan ng mga santos. Isang relasyon na lumalagpas sa lahat ng pamantayan, sa mahigpit na paghuhusga ng lipunan, at sa agwat ng edad na tila imposibleng pagtagpuin. At sa huli, mag-iwan ito ng malalalim na sugat sa puso ng lahat ng sangkot, mga sugat na mahirap paghilumin. Ngunit bago malantad ang lahat, bago dumating ang mga mapanirang usapan at sumpa, ang lahat ay payapa patulad ng ilog, tulad ng unang tingin na ibinigay ni Maria Clara kay Mang Jose, isang tingin na puno ng pag-unawa. At ang tingin na iyon ang tuluyang nagpabago sa buhay ng dalawang taong nasa magkabilang dulo ng henerasyon. Matapos ang kanilang unang makasaysayang pagkikita, naging regular na ang pagbabalik ni Maria Clara sa daungan ng El Nido, na parabang ang lugar na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan at seguridad. Tuwing hapon, iisang pwesto lang ang pinipili niyang upuan sa lumang bangka ni Mang Jose, sa pinakaharap, kung saan abot kamay niya ang malamig na tubig at malinaw na naririnig ang bawat paghampas ng sagwan sa mga alon, na tila alingawngaw ng kanyang sariling kaluluwa. Walang nagsasalita, ngunit nararamdaman ni Mang Jose na may espesyal sa dalagang iyon. Hindi ito panandali ang interes ng isang taga-syudad na mausisa, kundi isang malalim na kalungkutan mula sa isang pagod na kaluluwa, katulad ng naramdaman niya noong araw nang mawala ang kanyang asawa sa isang matinding baha. Minsan na rin siyang umupo ng maghapon sa ilalim ng ulan, hindi alam kung bakit siya umiiyak, basta't alam niyang wasak ang kanyang puso.
Isang araw, nang hindi umuulan at ang tubig ay kasingkinis ng salamin, marahang nagtanong si Mang Jose, "Ano ang pangalan mo, Ining?" Natigilan si Maria Clara habang hinahaplos ang isang maliit na kwaderno, saka tumingala at sumagot, "Clara po, Maria Clara. Diyan lang ako nakatira, pero ilan lang ang nakakakilala sa akin." Ngumiti ng may kabaitan si Mang Jose, "Mabuti rin yan. Kapag masyadong maraming nakakakilala sa'yo, madaling mapagod, madaling masaktan." Napatawa ang dalaga, at iyon ang unang beses na narinig ni Mang Jose ang kanyang tawa, malinaw ngunit may bahid ng lungkot, parang tunog ng wind chime sa isang maulang araw. "Kayo po, anong pangalan nyo?" "Jose ang pangalan ko." "Pero Mang Jose na bangkero ang tawag nila sa akin." "Kung ganoon, Mang Jose na lang din po ang itatawag ko sa inyo. Mas maginhawa sa pakiramdam." Mula noon, tinawag na niya itong Mang Jose, at palagi namang inilalaan ng matanda para sa kanya ang pinakamaganda at pinakapayapang upuan sa bangka. May mga araw na dinadalhan siya ng matanda ng matamis na suha na pinitas mula sa puno sa likod bahay nito. May mga araw namang dinadalhan siya ng dalaga ng ilang lumang libro, kabilang na ang Inoli Mittinger at El Filibusterismo ni Jose Rizal at ang Dekada 70 ni Luwalhati Bautista, mga librong itinuro niya noon sa kanyang mga estudyante. Kahanga-hanga, sa kabila ng halos 60 taong agwat, nagkakasundo sila sa usapan na parabang dalawang kaluluwang nagkatagpo. Mahilig si Clara sa panitikan, habang si Mang Jose naman ay dating guro ng panitikan noong kanyang kabataan, isang gurong puno ng sigasig. Ikinuwento niya sa matanda ang tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang ina, sa mga hindi nakikitang pasanin, at sa mga hapunan sa malaking mansyon na walang kahit isang halakhak. Ikinuwento naman ng matanda ang mga panahon ng kahirapan, ang malalim na pag-ibig nila ng kanyang asawa, kung paano sila magkahawak kamay na naglakad sa mga araw ng taggutom, at ang mga gabing puyat siya sa paghahanda ng aralin para sa kanyang mga estudyante sa baryo, upang sindihan ang ilaw ng kaalaman. Habang nakikinig, lalong nararamdaman ni Clara ang pagiging malapit, na tila natagpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Napagtanto niya na ang mundo ng matanda ay hindi maingay o mapagkumpetensya tulad ng lipunang kanyang ginagalawan, ngunit mayroon itong kakaibang lalim, puno ng mga aral tungkol sa pagkatao. Walang sinuman ang nagtanong sa kanya kung kailan siya pinakamasaya, ngunit si Mang Jose, tinanong siya, nang may tunay na sinseridad sa kanyang mga mata. Walang nakikinig sa kanyang mga kwento ng higit sa 5 minuto, ngunit si Mang Jose ay kayang makinig ng ilang oras nang hindi sumasabat, tahimik lang at puno ng pag-unawa. Isang araw, dahan-dahang nagtanong si Mang Jose, ang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Clara, hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng mga tao kapag palagi kang pumupunta rito para makipag-usap sa isang matandang tulad ko?" Tumingala si Maria Clara, ang mga matay nagniningning sa ilaw ng dapit hapon, na may kakaibang determinasyon. "Wala po akong pakialam sa isipin nila. Ang mahalaga sa akin, kapag kasama ko kayo, nararamdaman kong ako ang totoong ako, hindi kailangang magpanggap, hindi kailangang magtago." Natigilan si Mang Jose sa sinabi niya. Sa isang saglit, tila nakita niya ang imahe ng kanyang yumaong asawa sa mga mata ng dalaga, isang kadalisayan, isang pusong mapagmahal. Ngunit pagkatapos ay marahan siyang bumuntong hininga at tumingin sa malayo, sa direksyon ng bundok, na may bahid ng lungkot. "Bata ka pa, Ineng. Mayroon kang isang maningning na mundo sa iyong harapan habang ako. Iilang taon na lang ang nalalabi kasama ang mga sagwan na ito." Hindi umimik si Maria Clara, tahimik lang na umupo sa tabi niya, ang puso'y nag-umapaw sa isang damdamin na parehong malambing, matindi, at mahirap pangalanan. Hindi niya alam kung kailan nagsimula ang pagmamahal niya para sa matanda, alam niya lang na tuwing hapon na hindi siya makakasakay sa bangka, nakakaramdam siya ng kakaibang pagkukulang, isang hindi maipaliwanag na kahungkagan. At dahan-dahan, ang pakiramdam na iyon ay lumago araw-araw, oras-oras, hanggang sa maging isang bagay na mas malaki, isang malalim na pag-ibig. Isang bagay na alam niyang hindi madaling tatanggapin ng lipunan, kokondenahin, at huhusgahan. Mula sa pag-uusap na iyon, nagkaroon ng bagong nakagawian si Maria Clara. Tuwing lumulubog ang araw, tumatakas siya mula sa marangyang mansyon sa kahabaan ng kalsada ng El Nido para pumunta sa daungan. Hindi niya kailangan ng dahilan o kailangang magpaalam. Para sa kanyang ina, si Aling Nena, iyon ay bawal, hindi katanggap-tanggap. Ngunit wala nang pakialam si Maria Clara, malaya na ang kanyang puso. Pagod na siya sa mga peking salusalo, sa mga tanong kung kailan siya mag-aaral sa ibang bansa, kung malapit na siyang ikasal, o sa mga mapanuring tingin ng mga tao sa alta sosyedad.
Tanging kay Mang Jose niya nararamdamang siya ay siya, hindi ang Senorita Maria Clara na iginagalang at kinatatakutan ng lahat, kundi isang tunay na 20 taong gulang na babae na natututong makinig sa buhay at natututong magmahal. Noong hapong iyon, nang humina na ang sikat ng araw, dinalhan ni Clara si Mang Jose ng isang kahon ng buko pandan at isang lumang litrato na natagpuan niya sa maleta ng kanyang yumaong ama na pumanaw mahigit 15 taon na ang nakalilipas. Itinaas niya ang litrato sa harap ng matanda, ang mga matay kumikinang sa pag-asa. Mang Jose, kilala niyo po ba ang taong ito? Pinagmasdang mabuti ni Mang Jose ang litrato, at tila biglang naligaw ang kanyang mga mata sa isang malayong alaala, kung saan ang oras ay tila huminto. Ang litrato ay black and white, nagpapakita ng isang lalaking nakaputing polo na nakatayo sa harap ng tarangkahan ng luma at kinakalawang na Rizal National High School, na may nakasulat sa ibaba, Guro Jose, huling taon ng pagtuturo, 1987. Dahan-dahan siyang tumango, isang mabait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako yan, noong nagtuturo pa ako, noong isa pa akong guro. Nagulat si Maria Clara, nanlaki ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, nagturo po kayo sa Rizal National High School, sa eskwelahan ng tatay ko. Guro ako noon ng panitikan. Estudyante ko ba ang tatay mo? Tumango si Clara, nanginilid ang luha sa kanyang mga mata, hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Si Papa po, nabanggit niya ang isang guro na nagngangalang Jose. Sabi niya, dahil daw sa inyo, minahal niya ang panitikan, at nangarap siyang maging isang romantikong mamamahayag. Pero kinailangan niyang sundan ang yapak ng lolo ko para asikasuhin ang kumpanya. Hindi natupad ang pangarap niya. Natigilan si Mang Jose. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may narinig siyang muli mula sa nakaraan, isang magandang alaala. Ang panahon na siya pa ay siguro Jose, tinatawag ng mga estudyante ng may paggalang at buong puso. Isang maningning na kabataan na inakala niyang tuluyan nang nalibing matapos ang pagkawala ng kanyang asawa at ang pagkakasangkot sa isang gawa-gawang issue sa pera sa eskwelahan, na naging dahilan ng kanyang pagbibitiw at pag-iwan sa sagradong propesyon. Walang sinuman ang pumanig sa kanya, tanging ang kanyang asawa lamang ang naniwala at nagtanggol sa kanya. Ngunit maaga itong pumanaw, kaya't tinalikuran na niya ang lahat, bumalik sa El Nido para mamuhay ng tahimik, nagsasagwan araw-araw, mag-isa at payapa. 5 taon po ako noong namatay si Papa, mahinang sabi ni Clara, ang boses ay malungkot. Pero naaalala ko, tuwing gabi, binabasahan niya ako ng mga lumang tula at maliliit na kwentong isinulat niya. Sabi niya, dapat daw matutunan ng isang babae na pahalagahan ang kagandahan. Ang kagandahan ay hindi raw nagmumula sa magagarang damit o kolorete, kundi sa isang malinis na kaluluwa. Marahang hinawakan ni Mang Jose ang kanyang kamay, ang unang pagkakataon na nahawakan niya ang maliit na kamay na yon. Ang kamay ng matanda ay kulubot at maitim dahil sa araw at hangin, ngunit may kakaibang init na dumaloy sa puso ng dalaga. Hindi inalis ni Clara ang kanyang kamay, tahimik lang siyang tumingin sa matanda. Ang mga mata nito'y malabo na dahil sa katandaan, ngunit mababanaag pa rin ang kabaitan, pag-unawa at pagmamahal. Pareho silang nanahimik ng matagal. Walang nagsalita, ngunit pareho nilang naintindihan na ang ugnayan sa pagitan nila ay hindi na basta relasyon ng matanda at bata, o ng bangkero at pasahero. Mas malalim, mas banayad, at mas umiinit pa ito kaysa sa anumang ordinaryong damdaminisang hindi nakikitang sinulid na nag-ugnay sa dalawang kaluluwa. Hindi pa lang nila ito kayang pangalanan, hindi pa kayang harapin. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa mansyon, nahuli siya ng kanyang ina. Naghihintay si Aling Nena sa sala, ang mga matay matalim at puno ng pagdududa. Saan ka galing at ngayon ka lang umuwi? Kaswal na sumagot si Clara, kalmado ang tono, nagpunta lang po ako sa daungan. Hindi sa bar, hindi sa disco, nakinig lang po sa kwento ng isang mabait na matanda. Sinong matanda? Mariing tanong ni Aling Nena, naniningkit ang mga mata. Hindi sumagot si Clara, bahagya lang umiti, isang ngiting maraming kahulugan. Alam niyang kung sasabihin niya ang totoo, walang sinuman sa bahay na iyon ang maniniwalang siya isang senorita, isang pino, at mahinhing dalaga ay araw-araw na pumupunta sa isang matandang mahirap para makipag-usap, para hanapin ang kapayapaan. Ngunit wala na siyang pakialam. Nagsisimula na niyang maintindihan kung ano ang tunay na kapayapaan. Nagsisimula na niyang makita si Mang Jose hindi bilang isang matanda, kundi bilang isang lalaking nagpapatibok ng kanyang puso, isang matinding pag-ibig.
Sa mga sumunod na araw, namuhay si Maria Clara sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, siya pa rin ang senorita, maingat sa bawat salita at kilos, sinusubukang paligayahin ang kanyang ina at ang mga bisita, suot ang isang maskara para sa lipunan. Sa gabi, nagiging isang tunay na 20 taong gulang na babae siya, tahimik na lumalabas ng mansyon, gamit ang likurang tarangkahan, tinatahak ang daan ng bato ng tabon patungo sa daungan ng El Nido, kung saan isang matanda na may mabait na mga mata ang naghihintay sa kanya, isang di nasusulat na kasunduan, isang matatag na sandalan. Dapit hapon na noon, at mas huli dumating si Maria Clara kaysa dati. Abala si Mang Jose sa pagtatagpi ng lona ng bangka nang marinig niya ang pamilyar na tunog ng mga tsinelas, isang tunog na nakatatak na sa kanyang isipan. Tumingala siya at nakita ang dalaga na bumababa sa bangka, ang mukha'y pinagpapawisan, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Pasensya na po, pinigilan ako ni Mama para sa isang pulong ng pamilya. Sobrang bigat ng pakiramdam ko, gusto ko lang pumunta rito para gumaan ang loob ko, para mapayapa ang kaluluwa ko. Hindi nagsalita si Mang Jose, umiti lang siya, pinunasan ang upuan para sa dalaga, at tahimik na nagsagwan patungo sa gitna ng ilog, sa isang lugar na ganap ang kapayapaan. Kakaiba ang katahimikan ng tubig noong araw na yon, malinaw na sinasalamin ang mga ulap at ang hanay ng mga nagtataasang limestone cliffs. Marahang umihip ang hangin, dala ang mabangong amoy ng mga damo. Mang Jose, biglang nagsalita si Clara, ang boses ay bahagyang nanginginig, puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalangan. Akala ko noon, hindi ko na mahahanap ang taong magbibigay sa akin ng tunay na kapayapaan. Pero ngayon, natatakot ako na baka dumating ang araw na hindi na kita makita, na mawala ang kapayapaang ito. Bahagyang huminto ang sagwan sa kamay ni Mang Jose, isang magkahalong emosyon ang kanyang naramdaman. Huwag mong sabihin yan, Ineng. Isa lang akong matandang tahimik. Nasa iyo ang buong kabataan, isang maningning na kinabukasan. Huwag mong hayaang guluhin ng isang matandang tulad ko ang buhay mo. Pero paano kung gusto kong magulo ito? Seryosong tumingin si Clara sa kanya, ang mga mata ay determinado, puno ng pag-ibig na hindi matatanggihan. May mga bagay na kung hindi ko gagawin, pagsisisihan ko habang buhay. Lumingon si Mang Jose sa dalaga. Marahang hinaplos ng hangin ang kanyang mahabang buhok, at ang sikat ng dapit hapon ay nagbigay ng ginintuang kulay sa kanyang maputing balat, maganda na parang isang anghel. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang isang malayong nakaraan, kung saan siya at ang kanyang asawa, na nooy isang dalaga rin, ay nagsagwan sa kahabaan ng ilog na ito, nagtawanan, nag-iyakan, at nangarap ng isang simple at masayang buhay. Masyado kang romantiko, Clara, mahina niyang sabi, ang boses ay may bahid ng pait. Hindi tulad ng nobela ang totoong buhay. Ang isang tulad mo ay hindi dapat masangkot sa isang tulad ko, isang matanda at mahirap. Hindi sumagot si Clara, tahimik lang siyang nakaupo, ang tingin ay sinusundan ang bawat paghampas ng sagwan, ang puso ay nag-aalab sa isang hindi matinag na desisyon. Sa pagtatapos ng kanilang pamamasyal, tumayo siya at mariing sinabi, kung ganoon, simula ngayon, hindi na kita tatawagin po, o Mang. Ayoko nang makita ka bilang isang matanda. Para sa akin, ikaw ay isang lalaking mahal ko. Natigilan si Mang Jose sa sinabi niya, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Umalis ang dalaga sa bangka, mabilis na umakyat sa pampang, at iniwan siyang magulo ang isipan. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang maliit na kubo sa gilid ng bundok na dati tahimik ay biglang naging masikip at maingay dahil sa kanyang mga nag-umpugang iniisip. Alam niyang ang damdamin ng dalaga ay hindi na simpleng paghanga, kundi isang mas malalim, mas tunay na pagmamahal. Isang pag-ibig na kung ipagpapatuloy, ay hahantong sa kanilang dalawa sa gitna ng isang bagyo ng paghuhusga at masasakit na salita. Minsan na siyang nawalan ng lahat dahil sa maling akala ng lipunan. Sa pagkakataong ito, kakayanin pa kaya niyang harapin ang isa pang sugat, isang relasyong puno ng unos. Ngunit hindi niya maitatanggi, mula nang dumating si Maria Clara, ang kanyang malungkot na buhay ay tila nagkaroon ng liwanag, isang bagong sigla. Isang liwanag na parehong nagbibigay init at puno ng panganib. Mula sa pag-amin ni Maria Clara, ang agwat sa pagitan nila ni Mang Jose ay tahimik na nawala. Nagkita na sila hindi lang dahil sa nakagawian, kundi dahil sa pananabik, dahil sa idinidikta ng puso. Pumupunta pa rin si Clara sa daungan tuwing hapon, pero ngayon, may dala na siyang maliliit na bagay na puno ng pagmamahal, isang baunan ng tirang pagkain na hindi ginalaw ng kanyang ina, isang panyong mainat niyang binordahan, o minsan,
Isang efesi na may instrumental na musika para isaksak ni Mang Jose sa kanyang lumang radyo kapag walang pasahero para maaliw ang kanyang kaluluwa. Si Mang Jose naman, mula sa pag-iingat, ay inaabangan na ngayon ang tunog ng mga tsinelas ni Clara, isang tunog na hudyat ng kaligayahan. Mas maingat na niyang nililinis ang bangka, binabalutan ng malambot na tela ang sagwan para hindi mabasa ang kamay ng dalaga. Minsan, nagtitimpla pa siya ng tsaa mula sa dahon ng pandan gamit ang tubig mula sa batis, isang bagay na paborito ng kanyang yumaong asawa. Ang kanilang pag-ibigan ay walang magarbong salita o mainit na yakap, ngunit sa bawat maliit na kilos, sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, at sa bawat sandali ng katahimikan, malinaw na makikita ang isang hindi nakikitang tali na lalong humihigpit sa pagitan nila, isang tahimik, ngunit matinding pag-ibig. Isang hapon, malakas ang ulan, ang langit ay kulay abo na tila babagsak na sa mga bundok. Dumating pa rin si Clara, basang-basa ang damit, hawak ang isang mainit-init pang bibingka. Tikman mo, Jose, ako mismo ang gumawa niyan, galing sa puso ko. Tinanggap ni Mang Jose ang bibingka, ang mga matay malumanay, ngunit ipinatong niya ito sa tabi at nagsalita ng may pag-aalala. Clara, marami na akong naisip. Masyado ka pang bata, at hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay. Paano kung mawala na ako? Paano ka? Sino ang magpoprotekta sa'yo? Tumindala si Clara, ang boses ay seryoso at determinado. Sa tingin mo ba hindi ko iyan naisip? Alam ko ang lahat pero pinili ko pa ring manatili. Dahil kapag kasama kita, doon ko lang nararamdamang hindi ako nagpapanggap, na nabubuhay ako ng totoo. Yumuko si Mang Jose, ang puti niyang buhok ay halos sumayad sa kanyang kwelyo, isang damdaming hindi masabi. Patuloy pa rin ang pag-ulan, na tila isang malungkot na himig sa gitna ng kabubatan. Pero masasaktan ka lang sa buhay na to, hindi ka nila titigilan. Clara, pag-uusapan ka, laitin, sasabihin nilang baliw ka. Kakayanin mo ba? Sapat ba ang lakas mo? Nanahimik si Clara ng matagal, pagkatapos ay lumapit siya, lumuhod sa tabi ng matanda, at hinawakan ng kanyang maliliit na kamay ang payat at kalyuhin nitong mga palad, nagpapasa ng init. Hindi ko kailangan ng kasikatan, hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko lang ay mabuhay ng tapat sa aking puso, sa aking pag-ibig. Kung mali man ang pinili ko, at least pinili ko ito gamit ang aking puso, gamit ang buong kaluluwa ko. Hindi makapagsalita si Mang Jose sa sinabi niya, nangingilid ang luha. Kay tagal na panahon na mula nang may taong handang magsakripisyo para sa kanya, handang harapin ang unos ng buhay. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, ang buhay niya ay paulit-ulit na lang, walang kabuluhan at malungkot. Akala niya sanay na siya sa pag-iisa. Pero ngayon, dahil kay Maria Clara, nagising muli ang kanyang puso. Nang gabing iyon, hindi natulog si Mang Jose. Malinaw na naririnig sa kubo ang patak ng ulan sa bubong, na parang iyak ng langit. Umupo siya sa harap ng mesang kahoy, binuksan ang isang lumang kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga tula noong nagtuturo pa siya. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsusulat ng isang bagong linya, may isang dumating sa gitna ng ulan, walang dalang payong, walang dalang init, tanging kapayapaan lang ang dala. Sa puso ni Mang Jose, isang kinakalawang na pinto ang dahan-dahang nagbubukas, nagpapakita ng isang bagong mundo. Ngunit sa labas ng pintong iyon ay isang mundong puno ng paghuhusga at kalupitan. At alam niya, hindi magiging madali ang paglabas dito. Kinaumagahan, nagpatawag si Aling Nena ng isang pambihirang hapunan ng pamilya. Tense ang kapaligiran. Nakaupo siya sa dulo ng mesa, seryoso ang mukha, hindi maitago ang pagdududa sa kanyang mga mata. Nandoon ang ilang malalapit na kamag-anak, kabilang ang kanyang kuya, si Tito Miguel, na kanang kamay niya sa kumpanya. Pumasok si Clara, magalang pa rin, ngunit mapapansin sa kanyang mga mata ang nawawalang takot. Nagbabago siya, tahimik ngunit matatag. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang hapon? Diretsahang tanong ni Aling Nena, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Naglakad-lakad lang po sa El Nido, para makalanghap ng sariwang hangin, maikling sagot ni Clara, diretso ang tingin. Kanino kasama? Nanahimik sandali si Clara, pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa mata ng kanyang ina, nang may bigla ang tapang. Sa isang taong hindi niyo magugustuhan. Pero isang taong mahalaga at mahal ko. Biglang bumigat ang hangin sa hapagkainan. Tinaasan siya ng kilay ng kanyang tiyuhin, habang si Aling Nena naman ay binitiwan ang kanyang kubyertos at sumandal sa mesa, matalim ang tingin. Huwag mong sabihin sa akin na yung matandang bangkero na yon, yung matandang pulubi.
Hindi sumagot si Clara, tumango lang ng bahagya, isang tango na nagsasabi ng lahat. Agad na umugong ang bulungan at usap-usapan. Nanlaki ang mga mata ng kanyang tiyahin, umiling ang kanyang tiyuhin sa pagkadismaya, habang si Aling Nena ay nanatiling nakatitig ng masama, puno ng pagkasuklam. Alam mo ba ang ginagawa mo, Clara? Ano ang sasabihin ng mga tao? Ang senorita ng angkan ng mga Santos, makikipagrelasyon sa isang matandang malapit ng mamatay, isang kahig, isang tuka. Nakakahiya. Alam ko po, sagot ni Clara, kalmado ngunit matatag, pero siya lang ang nag-iisang taong nakikinig sa akin. Hindi ako hinuhusgahang mangmang, hindi ako ipinipilit sa mga kasal na para sa kapakanan niyo lang. Ibinigay niya sa akin ang pakiramdam na maging isang tunay na tao, na mabuhay ng totoo. Ano, halos mapasigaw si Aling Nena, nagbinitnit sa galit. Ganyan ka na kung sumagot sa akin ngayon? Yang pakiramdam na sinasabi mong pagiging tao, ano ang maitutulong niyan sa'yo kapag kinukutya ka na ng lahat, kapag dinuduraan ka na nila sa mukha? Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Clara, nanginginig ang boses sa sama ng loob. Kung ganon, anong gusto ninyong gawin ko, Nay? Maging isang robot na tumatango sa lahat ng desisyon nyo? Magpakasal sa taong hindi ko mahal para lang magkapantay ang yaman natin? Tinanong niyo na ba ako kung ano ang gusto ko? Naging mahalaga ba sa inyo ang nararamdaman ko? Tumahimik ang buong hapagkainan, walang nangahas magsalita. Hindi nila inaasahan na ang dating masunuring dalaga ay kaya na ngayong sumagot ng diretsahan. Tumayo si Aling Nena, namumula ang mga mata sa galit. Kung makikipagkita ka pa sa matandang yon, puputulin ko lahat ng sustento mo, ibablock ko ang mga card mo, at hindi ka na makakalabas ng bahay na to. Gawin niyo po, sabi ni Clara, kalmado pa rin ngunit matapang, pero hindi niyo kayang pigilan ang puso ko, hindi niyo kayang pigilan ang pag-ibig ko. Ang mga salitang iyon ay tila isang patalim na sumaksak sa puso ni Aling Nena. Sa loob ng maraming taon, inakala niyang kontrolado niya ang lahat. Ngunit ngayon, ang sarili niyang anak ay pumipili ng isang landas na salungat sa lahat ng kanyang binalak. Umakyat si Clara sa kanyang kwarto, iniwan ang mga nagulat at mapanghusgang tingin ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, nilock ang kanyang bank account, kinuha ang kanyang telepono, at ikinandado ang lahat ng pinto. Binilinan ang mga katulong na huwag siyang palabasin, na para siyang isang bilanggo. Ngunit hindi siya natakot o sumuko. Kumuha siya ng isang kapirasong papel at nagsulat, itinupi ito, at ipinaabot sa isang matandang katulong na turing sa kanya ay apo, ang huli niyang pag-asa. Maikli lang ang sulat, ngunit puno ng damdamin, Jose, kinulong nila ako pero hindi ako susuko. Hahanap ako ng paraan para makabalik, pangako. Huwag kang malungkot, huwag mong isiping iniwan na kita. Miss na kita. Natanggap ni Mang Jose ang sulat dapit hapon na. Sa tahimik na daungan, matagal siyang nakatulala, nanunuyo ang mga mata, naninikip ang dibdib. Sa unang pagkakataon sa halos 40 taon ng pagsasagwan, naramdaman niyang hungkag ang kanyang kalooban, isang matinding kalungkutan. Hindi na dumating si Maria Clara, at alam niyang nagsisimula na ang tunay na unos. 7 araw na ang lumipas mula nang ikulong si Maria Clara sa Marangyang Mansyon. Araw-araw siyang nakaupo sa bintana ng kanyang kwarto, nakatanaw sa mga bundok sa malayo, kung saan alam niyang ilang hakbang lang ang layo ng minamahal niyang daungan ng El Nido. Ngunit ngayon, ang distansyang iyon ay tila habang buhay. Nag-upa si Aling Nena ng mga gwardiya, ikinandado ang kanyang kwarto, at pinutol ang lahat ng kanyang komunikasyon. Tanging isang maliit na kwaderno at isang ballpen ang natira sa kanya. Araw-araw siyang nagsusulat para kay Mang Jose, tungkol sa pananabik, tungkol sa mga bagay na hindi pa nasasabi, na para bang ito ang paraan niya para manatiling kalmado. Sa kabilang dako, patuloy pa rin sa pagsasagwan si Mang Jose, ngunit napapansin ng lahat na mas malungkot na siya. Minsan pa nga'y nakakalimutan niyang itali ng maayos ang bangka. Tulala raw si Mang Jose nitong mga nakaraang araw, parang isang aninong pag-alagala. Sa ika-8 hapon, isang babaeng nakauniporme mula sa isang travel agency ang naghanap sa kanya. Empleyado siya ni Aling Nena, inutusang maghatid ng mensahe isang pahiwatig ng pananakot. Hinarap niya ang matanda at iniabot ang isang makapal na sobre. Mang Jose, pinapabigay po ito ng direktor namin. Hindi ito tinanggap ni Mang Jose, at nagtanong, matalim ang tingin, sulat yan o pera? Pera po, at ilang magagandang alok. Hindi hinawakan ni Mang Jose ang sobre, ang mga matay unti-unting dumilim sa pagkasuklam. Dahan-dahan ngunit mariin, sinabi niya, sabihin mo sa amo mo, hindi ko kailangan ng pera.
Hindi ko ipinagbibili ang aking sarili, at lalong hindi ko ipagbibili ang pagmamahal ng ibang tao para sa akin. Walang presyo ang pag-ibig. Sa tingin niyo po ba karapat-dapat kayo kay Miss Clara? 20 anyos lang siya, at kayo'y halos 80 na. Naisip niyo na ba kung paano siya kapag nawala na kayo? Sino ang mag-aalaga sa kanya? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Mang Jose. Kahit kalmado pa rin ang kanyang mga matay na puno ng lungkot. Alam kong hindi maiiwasang isipin yan, pero hindi ko rin kayang magpanggap na walang namagitan sa amin, hindi ko kayang itakwil ang damdaming ito. Yumuko ang babae, ipinatong ang sobre sa upuan, at tahimik na umalis, bigo. Nang hapong iyon, matapos ihatid ang huling pasahero, hindi umuwi si Mang Jose. Nagsagwan siya patungo sa gitna ng ilog, binitiwan ang sagwan, at hinayaang maanod ang bangka. Tumingala siya sa langit at pumikit. Sa kanyang isipan, nakita niya ang imahe ni Maria Clara na nakaupo sa dulo ng bangka, ang buhok ay nililipad ng hangin, habang kumakanta ng mga awiting itinuro niya. Napangiti siya ng mapait, ang pag-ibig ay parang dagat at ilog, ang kinatatakutan lang ay ang pader ng kapangyarihan, ang agos ng buhay na naghihiwalay sa dalawang pampang. Hindi siya takot sa bagyo, takot lang siyang hindi na marinig ang boses ng dalaga na tumatawag sa kanya. Sa mansyon, nakahanap ng paraan si Clara. Nakiusap siya sa matandang katulong na bumili ng isang lumang telepono na walang internet. Iyon lang ang kailangan niya. Nagpadala siya ng isang maikling mensahe, "Jose, okay lang ako. Huwag mong hayaang saktan ka ng kahit sino. Hintayin mo ako, babalik ako." Dumating ang mensahe kasabay ng pagdating ni Mang Jose sa daungan. Binasa niya ito at mahigpit na hinawakan ang telepono, ang mga matang malabo na biglang naluha. Sa gitna ng mundong sumusubok na paghiwalayin sila, isang simpleng mensahe lang ay sapat na para bigyan siya ng lakas na labanan ang lahat. Sa ika-13 araw ng pagkakakulong ni Maria Clara, bumuhos ang unang bagyo ng taon sa Palawan. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinapanood ang puting tabing ng ulan sa labas. Ang ulan ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman, mabigat at hindi mapakali. Tanghali, pumasok ang matandang katulong at iniabot kay Clara ang isang maliit na bag, "Itago mo to, hija. May bago kang naen, telepono, at susi sa likurang tarangkahan. Pero kung aalis ka, mag-ingat ka. Kapag nalaman ito ng senora, katapusan ko na." Hinawakan ni Maria Clara ang kamay ng matanda, nangingilid ang luha. "Salamat po. Pangako, hindi ko kayo idadamay." Pagsapit ng gabi, habang abala ang lahat sa paghahanda ng hapunan, tahimik na lumabas si Maria Clara sa kanyang kwarto. Suot ang isang kapote, itinago niya ang bag, at dumaan sa likuran ng mansyon. Hindi siya tumakbo, naglakad lang siya ng mabilis, ang mga paa ay tumatapak sa madulas na lumot. Ang ulan ay humahampa sa kanyang mukha, malamig, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina, ngunit sa sandaling iyon, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa makita si Mang Jose. Sa daungan ng El Nido, nakaupo si Mang Jose sa kanyang kubo. Ilang araw na siyang hindi nagsasakay ng pasahero. Humihina na ang kanyang katawan. Sabi ng mga tao, dapat na siyang magpahinga, ngunit umiiling lang siya. "Hindi pa ako pwedeng magpahinga, may hinihintay pa ako." Mga bandang 7:00 ng gabi, sa gitna ng makapal na ulan, may narinig siyang mga yabag. Binuksan niya ang pinto at nakita si Clara. Nakatayo siya roon, basang-basa, ang buhok ay nakalaylay sa magkabilang pisngi, ang mga matay namumula ngunit nagniningning sa determinasyon. Humihingal siya, sinusubukang ngumiti. "Nakabalik na ako. Galit ka pa ba sa akin?" Natigilan si Mang Jose ng ilang segundo, pagkatapos ay hinila niya ang dalaga papasok, kumuha ng tuyong tuwalya para sa kanyang buhok, at isinuot sa kanya ang isang lumang kapote. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi makapagsalita. "Hindi ko na kaya," bulong ni Clara, "sinubukan kong mamuhay ng payapa ayon sa gusto ni Mama, pero bawat araw, bawat oras na hindi kita nakikita, para akong nasa impyerno. Jose, alam kong sasabihin nilang baliw ako, na nahuhumaling ako sa isang lalaking halos 60 taon ang tanda sa akin, pero kung kabaliwan ang tawag sa damdaming ito, handa akong maging baliw habang buhay." Marahang hinawakan ni Mang Jose ang kanyang balikat, ang mga mata ay nanginginig sa luha. Hindi na niya sinabing, "Huwag mo akong mahalin," o itinulak siya palayo tulad ng dati. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya, paos ang boses, "Wala na akong maibibigay sa'yo, Clara,
kundi isang pusong hindi ko pa naibibigay ng buo sa iba mula nang mamatay ang asawa ko. Kung ganon, ibigay mo sa akin ngayon, iingatan ko ito ng buong puso. Magkatabi silang nakaupo sa maliit na kubo, humahaginit ang hangin sa mga siwang ng kahoy, ngunit sa loob may kakaibang init. Ngunit hindi nagtagal ang sandaling iyon. Bandang 8:00, isang busina ng sasakyan ang umalingaw-ngaw, ang mga ilaw nito'y tumama sa mga halaman bago huminto sa tapat ng kubo. Isang marangyang itim na kotse ang huminto. Bumukas ang pinto at bumaba si Aling Nena na may dalang payong, nakatayo sa gitna ng ulan. Tumingin siya sa paligid bago huminto ang kanyang mga mata sa dalawang magkatabi. Biglang lumamig ang kubo. Tumayo si Maria Clara, hinarangan si Mang Jose. Humigpit ang pagkakatikom ng labi ni Aling Nena, ang boses ay malamig, umuwi ka na sa akin. At ikaw, lumingon siya kay Mang Jose, sa pagkakataong ito, hindi na kita palalampasin. Patuloy ang malakas na ulan. Sa loob ng maliit na kubo, ang ilaw ng gasera ay sumasalamin sa galit na mukha ni Aling Nena. Hinarangan ni Maria Clara si Mang Jose, ang kanyang mga matay hindi na inosente, kundi puno ng determinasyon. Umuwi na kayo, Nay, mahina ngunit mariing sabi ni Clara. Hindi po ako alis. Huwag mo akong subukan, sigaw ni Aling Nena. Sino ka ba sa tingin mo? Isang babaeng hindi pa tapos ng kolehiyo, na handang itapon ang dangal ng pamilya para tumakas sa gitna ng gabi at sumama sa isang matandang pulubi. Kinahiya kita. Umiling si Clara, ang dangal para sa inyo ay mga party, mga kontratang milyon-milyon ang halaga. Ang dangal para sa akin ay ang mabuhay ng tapat sa aking nararamdaman. Hindi ko ikinahihiya na magmahal ng isang mabuting tao, pero ikahihiya ko kung habang buhay akong mabubuhay bilang aninon nyo. Nanginginig sa galit si Aling Nena. Akmang hahawakan niya ang braso ng anak nang magsalita si Mang Jose, huwag niyo siyang pilitin. Hindi na bata si Maria Clara, may karapatan siyang pumili. Manahimik ka, bulyaw ni Aling Nena. Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo, napakadakila mo na dahil tinanggap mo ang anak ko sa bulok mong kubo. Huwag mong kalimutan kung sino ka dati, Mang Jose. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang sinabi niya ay hindi ordinaryong panunumbat. Mayroon itong nakatagong kahulugan, isang nakaraan. Maging si Clara ay natigilan. Ikaw ang sumira sa pangalan ng pamilya namin noon. Akala mo hindi ko alam. Noong taong yon, ikaw ang dahilan kung bakit natanggal sa pwesto ang tatay ko, kung bakit nagpakamatay ang nanay ko, sumigaw si Aling Nena. At ngayon, gusto mo namang sirain ang buhay ng anak ko. Namutla si Mang Jose, ang mga payat niyang kamay ay naging kamao. Gulat na tumingin si Clara sa ina, Nay, anong sinasabi niyo? Anong ginawa ni Mang Jose kay Lolo? Dati siyang guro ng tatay mo. Dahil sa isang di kilalang liham ng reklamo noon, nalipat ng destino ang tatay mo, nawala ang lahat ng reputasyon namin dito. At hanggang ngayon, naniniwala akong siya ang nagsulat ng liham na iyon. Hindi ako, malakas na sabi ni Mang Jose, sa unang pagkakataon ay napasigaw siya. Wala akong sinumang isinumbong. Ako ang biktima ng maling paratang. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ng asawa, at napilitang manirahan dito sa loob ng halos 40 taon. Sa tingin niyo ba masaya ako? Tumahimik ang lahat. Tanging ang malakas na patak ng ulan ang maririnig. Napaupo si Maria Clara, nanginginig ang mga kamay. Hindi niya inaasahan na may ganito kalalim na hidwaan sa pagitan ng kanyang ina at ni Mang Jose, ngunit nakita niya sa mga mata ng matanda ang tunay na hinanakit. Kung totoong ang inosente ka, bakit hindi ka nagpaliwanag, mas mahinang tanong ni Aling Nena. Mapait nang umiti si Mang Jose, dahil ang totoong nagreklamo ay ang prinsipal noon. Pero nanahimik ako dahil may sakit siya sa puso at may 3 maliliit na anak. Pinili kong akuin ang kasalanan. Alam ng asawa ko yon, at dahil naniniwala siya sa akin, nanatili siya sa tabi ko. Umiyak si Clara. Ngayon, naiintindihan na niya na ang pag-ibig niya para sa matanda ay hindi na basta emosyon lang. May kasama na itong pag-unawa, sakit ng nakaraan, at mga sakripisyong hindi nakikita ng iba. Napaupo si Aling Nena sa isang upuan. Sa unang pagkakataon, nawala ang kanyang postura bilang isang babaeng bakal. Ibig sabihin, buong buhay ko, mali ang taong kinamuhian ko. Umiling si Mang Jose, hindi kita masisisi. Madalas, pinaniniwalaan ng mga tao ang gusto nilang paniwalaan. Ngunit huwag na nating hayaang maipasa pa ang pagkakamaling ito sa susunod na henerasyon. Walang kasalanan si Maria Clara.
Tumingin si Aling Nena sa kanyang anak, ang mga matay pinaghalong galit, awa, at pagkalito. Sakto, kumulob ng malakas, at nayanig ang buong kubo. Umuwi ka na, Clara, mahinang sabi ni Aling Nena, kailangan ko ng panahon. Pero dapat mo ring malaman, iba ang pag-ibig, at iba ang pagharap sa lipunan. Pagkatapos ay lumabas na siya, walang dagdag na salita. Lumingon si Clara kay Mang Jose. Hindi siya umiti, ngunit ang kanyang mga mata ang nagsalita. Nagsisimula pa lang ang laban, ngunit ngayon, hindi na nila kailangang magtago sa dilim. 3 araw matapos ang madramang paghaharap, kumalat ang balita tungkol sa pagtakas ni Senorita Maria Clara para sumama sa isang matandang bangkero. Mabilis itong umabot sa social media. Isang katulong ang palihim na kumuha ng litrato nilang dalawa at ipinadala sa isang pamangkin na nagtatrabaho sa online news. Ilang oras lang, lumabas ang headline, nakakagulat, Day Palawan, anak ng Santos Travel, umibig umano sa 78 anyos na bangkero. Hindi direktang pinangalanan, ngunit alam ng lahat sa El Nido kung sino ang tinutukoy. Sa loob lang ng ilang oras, naging trending si Maria Clara, kasama ang libo-libong komento ng pangungutya, may problema siguro sa pag-isip yang babae. Baka naman kinulam ng matanda. Grabe na talaga ang rebelyon ng mga anak mayaman ngayon. Sa mansyon ng mga Santos, nagkaroon ng biglaang pagpupulong. Si Tito Miguel, ang panganay na tiyuhin, ay humampas sa mesa, hindi natin pwedeng hayaan to. Ang pangalan ng buong angkan, kinalagkad niya sa putik. Sumabat ang isang tiyahin, ang chismis, sinadya raw lapitan ni Mang Jose ang bata para perahan. May nagsasabi pang may sira siya sa ulo. Nanahimik si Aling Nena, namumutla. Kahit galit pa, at hindi pa rin matanggap ang relasyon ng kanyang anak sa lalaking inakala niyang sumira sa kanilang pamilya, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ganoong klaseng tao si Mang Jose. Tama na, sigaw ni Aling Nena. Ano ang gusto niyong gawin? Ipasok siya sa mental hospital. Ikulong ang matanda. Kalag ka rin siya pauwi. 20 anyos na siya, hindi na siya bata para diktahan. Tumahimik ang lahat. Isang matandang tiyuhin ang nagsalita, pero kailangan nating pigilan ang balitang to, kung hindi, atras lahat ng investors natin. Sino pa ang makikipag-partner sa isang travel company na ang anak ng presidente ay karelasyon ang isang matandang bangkero? Nanahimik si Aling Nena. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang wala na siyang kontrol. Sa maliit na kubo, hawak din ni Maria Clara ang telepono, binabasa ang bawat masakit na komento. Nangingilid ang kanyang luha. Dahan-dahang kinuha ni Mang Jose ang telepono mula sa kanya, huwag mo nang basahin, lalo ka lang masasaktan. Hindi ako takot sa sasabihin nila tungkol sa akin, bulong ni Clara, takot lang ako na baka laitin ka nila. Hindi nila alam na minsan kang nagligtas ng maraming tao sa pagkalunod, na nagturo ka sa napakaraming mahihirap na estudyante. Ngumiti si Mang Jose, malungkot ngunit may liwanag pa rin ang mga mata, gusto lang ng mga tao ang mga nakakagulat na balita. Wala silang pakialam sa katotohanan. Pero hindi ko sila sinisisi. Naaawa lang ako sa'yo, isang dalagang nagtitiis ng mga bagay na hindi mo dapat danasin. Sumandal si Clara sa balikat niya, nanginginig ang boses, kung pababalikin ang panahon, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Hindi ko kailangan ng kasal o titulo, sapat na sa akin na tuwing umaga, marinig kitang nagbabasa ng tula, at tuwing hapon, makaupo sa bangka habang pinapanood kang sumagwan. Marahang bumuntong hininga si Mang Jose. Hinigpitan niya ang pagkakaakbay sa dalaga, sa unang pagkakataong niyakap niya ito, tulad ng isang lalaking yumayakap sa babaeng mahal niya. Ngunit hindi nila alam, sa kabilang pampang, isang anino ang palihim na kinukuhanan sila ng litrato. Kinaumagahan, isang maikling video ni Clara na nakayakap kay Mang Jose ang kumalat, na may mapanuyang caption. Nakakadiri. Kailangan niyang magpatingin sa psychiatrist. Siguradong tuso yang matandang yan. Hawak ni Aling Nena ang telepono, nag-aalab sa galit, ngunit sa halip na magwala, tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, ihanda mo ang sasakyan, kakausapin ko si Mang Jose sa huling pagkakataon. Kinaumagahan, kahit hindi umuulan, makulimlim pa rin. Kakaiba ang katahimikan sa daungan ng El Nido. Isang makintab na itim na Lexus ang huminto. Bumaba si Aling Nena, mag-isa, na may determinadong tingin. Nag-aayos ng lubid si Mang Jose. Nang makita siya, dahan-dahan itong tumayo. Alam kong darating ang sandaling ito, unang nagsalita ang matanda, tuloy ka sa kubo, may mainit pang tsaa.
Tumango si Aling Nena, ang tingin ay malamig ngunit hindi nagalit. Umupo siya at tumingin sa paligid. Simple lang ang kubo, walang anumang mamahalin, ngunit dito nanatili ang anak na dati gabi-gabi niyang kayakap. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako dahil kailangan ko ng huling sagot. Nagsali ng tsaa si Mang Jose. Magtanong ka. Noong araw, ang nagsulat ng reklamo laban sa mga magulang ko. Totoong hindi ikaw. Hindi ako, isinusumpa ko. Kung ganoon, bakit ka nanahimik? Alam mo ba kung gaano naghirap ang pamilya ko? Nagpakamatay ang nanay ko sa kahihiyan, at tinalikuran ng tatay ko ang pagtuturo habang buhay siyang kinutya. Natigilan si Mang Jose. Alam ko at dinala ko ang konsensyang yan sa loob ng maraming taon. Pero kung gusto mo ng buong katotohanan, pakinggan mo. Humigpit ang pagkuyom ng kamao ni Aling Nena. Tumingin sa malayo si Mang Jose, ang nasa likod ng reklamong yon. Ay ang tatay mo. Ano, nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. Ang tatay mo. Ang lolo ni Maria Clara. Siya mismo ang nagsulat ng liham para ireklamo ang sarili niyang manugang. Ayaw niyang mapunta ang yaman sa ibang tao, lalo na tutol talaga siya sa pagpapakasal ng anak niya sa isang lalaking hindi nila kauri. Natulala si Aling Nena, naninikip ang dibdib. Sa loob ng maraming taon, maling tao ang kinamuhian niya. Pero alam mo yon, bakit hindi mo sinabi? Dahil nasa akin ang orihinal na sulat, yumuko si Mang Jose, ang nanay mo mismo ang nagbigay sa akin. Alam niya, pero dahil mahal niya ang asawa niya, itinago niya ito. Matapos siyang mamatay, hindi ko na kayang ilabas pa. Gusto ko na lang ibaon ang lahat sa limot. Tila gumuho ang mundo ni Aling Nena. Matagal siyang natahimik bago bumuntong hininga, ibig sabihin, lahat ng pagkakamali ko, nagsimula sa isang maling akala. At ngayon, ang anak ko ang nagdurusa. Mahal ka niya, habang ako, pilit kayong pinaghihiwalay dahil lang sa isang multo ng nakaraan. Si Clara ay may magandang puso, pero ang pusong yon ay winawasak ngayon ng mga taong dapat sana'y nagpoprotekta sa kanya. Humigop ng tsaa si Aling Nena. Mahina siyang nagsalita, kung hahayaan ko kayo, sasabihin ng lahat na isa akong bulag na ina. Kung patuloy ko kayong lalabanan, baka tuluyan ko nang mawala ang anak ko. May mga bagay na hindi mo kayang pagsabayin ang gusto ng mundo at ang gusto ng puso mo, diretsong tumingin si Mang Jose sa kanya. Pero kung pipiliin mong panatilihin ang anak mo sa paraang sinasaktan mo siya, matagal mo na siyang nawala. Ang mga salitang iyon ay tila isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Tumayo siya, pilit na ibinabalik ang kanyang dating tindig. Wala akong ipinapangako, pero kailangan ko ng panahon. At ikaw, huwag mo na siyang sasaktan pang muli. Lumabas siya ng kubo, ang mga hakbang ay alanganin, mga hakbang ng isang inang umabot na sa hangganan ng kanyang katatagan. Nang hapong iyon, bumalik si Maria Clara sa daungan. Ikinuwento ni Mang Jose ang lahat. Sumandal lang si Clara sa balikat niya. Siguro, hindi naman sa hindi ako mahal ni Mama, nagmamahal lang siya sa sarili niyang paraan. Hinawakan ni Mang Jose ang kanyang kamay, inisip ko rin noon na hindi kita dapat mahalin, pero ngayon naiintindihan ko na, ang tanging kailangan kong gawin ay protektahan ka mula sa mga pagkakamaling nagawa na ng mga nakatatanda. Lumubog ang araw, at ang tubig sa El Nido ay naging kasingkinis ng salamin. Magkatabi silang nakaupo sa gitna ng isang magulong mundo, ngunit ang kanilang mga puso ay payapa. Matapos ang pag-uusap, inakala ng lahat na titigil na ang gulo, ngunit hindi. Nagpatawag muli ng pulong ang pamilyang Santos. Si Tito Miguel, ang tiyuhin mula sa Maynila, ang nagdesisyon, kailangan nating ilayo ang bata rito, sa lalong madaling panahon. Pero hindi na bata si Clara, may karapatan na siyang pumili, mahinang sagot ni Aling Nena. Karapatang pumili, humampas sa mesa ang tiyuhin. Ang karapatan niyang pagtawanan ang buong angkan dahil umibig siya sa isang matandang hukluban. Hindi. Kung hindi mo gagawin, kami ang gagawa. At binuo ang plano. Lihim na dadalhin si Maria Clara sa Ninoy Aquino International Airport, sasabihing magbabakasyon sa Singapore, ngunit ang totoo, ipapadala siya sa isang panandaliang training program sa loob ng 3 buwan para putulin ang lahat ng komunikasyon. Walang nagtanong kay Clara kung payag siya. Nang hapong iyon, palihim na ni-record ng matandang katulong ang buong plano at ibinigay kay Mang Jose. Matapos itong pakinggan, natahimik ang matanda. Alam niya, kapag nailayo si Clara, baka hindi na siya makabalik. Ang pag-ibig, kapag ikinulong, ay malalanta. Nang gabing iyon, nagsulat siya ng liham.
Clara, kung binabasa mo ito, marahil ay hindi ko na kayang humawak pa ng sagwan. Pero sana maintindihan mo, walang pag-ibig na mali kung ito'y isinilang mula sa katapatan. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin, sapat nang mabuhay ka para sa sarili mo. Inilagay niya ang sulat sa kanyang bulsa. Nagsagwan siya sa gitna ng ilog at hinayaang maanod ang bangka. Tumingala siya sa langit, binubulong ang isang tulang minsan nang binasa ni Clara. Ngunit ngayon wala na siyang naririnig na sagot. Kinaumagahan, isang masamang balita ang dumating. Nahulog daw si Mang Jose sa ilog kagabi. Natagpuan ang kanyang bangkang walang sakay, at ang kanyang katawan ay natagpuang malamig, ilang metro ang layo. Mabilis na kumalat ang balita. Narinig ito ni Clara habang nag-impake. Binitiwan niya ang lahat at tumakbo palabas, hindi pinansin ang mga pumipigil sa kanya. Sumigaw siya, umiyak na parang bata. Diyos! Huwag mo akong iwan. Hindi ko pa nasasabi ang lahat. Dinala ng ambulansya si Mang Jose sa ospital. Nakaupo si Maria Clara sa labas ng recovery room, mahigpit na yakap ang damit ng matanda, ang mga luhay humahalo sa pawis. Wala siyang pakialam sa tingin ng mga kamag-anak o sa mga kamera ng media. Sa sandaling iyon, iisa lang ang mahalaga, si Mang Jose ay nasa loob, nag-agaw buhay. Sa loob, bumuntong hininga ang doktor, mahina na siya, matanda na, kung walang milagro. Ngunit sa puso ni Maria Clara, naniwala siya. Dahil kung tinalikuran man sila ng mundo, ang puso niya ay mananatili. At hanggat buhay si Mang Jose, gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Puno ng tunog ng heart monitor ang recovery room. Sa labas, nakayuko si Maria Clara. Lumabas ang doktor, paos ang boses, may bahagyang senyales ng paggaling, pero hindi pa natin masabi. Ang balitang iyon ay parang tubig sa gitna ng disyerto. Humagulgol si Clara. Tumakbo siya sa pinto, idinikit ang noo sa salamin. Jose, hindi mo ako pwedeng iwan. Hindi mo pa nababasa lahat ng isinulat ko. Isang nurse ang humaplos sa kanyang balikat at iniabot ang sulat na isinulat ni Mang Jose. Binuksan niya ito at binasa. Sa huling linya, ikaw ang huling liwanag sa madilim kong buhay. Kung may susunod na buhay, gugustuhin ko pa ring sumagwan at makita ka. Dito mismo sa daungang ito. Humagulgol siya. 3 araw ang lumipas, isang milagro ang nangyari. Nagmulat ng mata si Mang Jose. Si Maria Clara ang una niyang nakita. Hindi siya umiyak, hinigpitan lang ang hawak sa kamay ng matanda at mumiti, nandito ako. Hinawakan ni Mang Jose ang kanyang pisngi, nanginginig. Nandito ka pa rin? At mananatili ako rito habang buhay kung kailangan mo. Nang makumpirma ang paggaling ni Mang Jose, muling nag-ingay ang media. Ngunit ngayon, iba na ang anggulo. Kumalat ang mga kwento tungkol sa kanyang kabutihan, sa mga taong iniligtas niya noon. Isang video mula sa isang turistang Pranses ang naging viral. Sa video, kumakanta si Mang Jose ng kundiman habang sumasagwan, at si Clara naman ay pumapalakpak. Payapa at nakakaantig ang eksena. Nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko mula sa galit patungo sa awa. Nang gabing iyon, dumalaw si Aling Nena sa ospital. Umupo siya sa tabi ni Mang Jose. May utang akong paumanhin sa'yo. Umiling ang matanda, hindi mo kasalanan. Lahat tayo, minsan naligaw ng landas. Tumingin si Aling Nena sa kanyang anak na nakatulog sa gilid ng kama. Sa unang pagkakataon, nakita niyang ang anak na pinalaki sa luho ay mas matatag pa sa kanya. Kung hindi na ako hahadlang, kaya mo bang hawakan ang kamay niya hanggang sa huli? Tumingin si Mang Jose kay Clara, at pagkatapos ay sa sarili niyang payat na kamay. Kung papayagan mo, hindi ko nabibitawan. Isang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay ngumiti si Aling Nena. Isang ngiti ng isang inang pagod na sa pakikipaglaban. Kung ganoon, hindi na ako hahadlang. Salamat, mahinang sabi ni Mang Jose, hindi dahil binigyan mo ako ng pagkakataon, kundi dahil iniligtas mo ang sarili mong anak. Sa labas, nakasabit ang buwan. Sa unang pagkakataon sa kwentong ito, tila huminahon ang lahat, at pagmamahal na lang ang natira. 3 linggo ang lumipas, nakalabas na ng ospital si Mang Jose. Nanginginig pa rin ang mga kamay, ngunit mahigpit ang hawak sa kamay ni Maria Clara. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang dalagang yumanig sa buong lipunan. Hindi sila sumakay sa pribadong sasakyan, umarkila si Clara ng isang kalesa, at dahan-dahan silang naglakbay sa mga kalye. Tinitingnan sila ng mga tao, ngunit wala ng pangungutya.
Matapos nilang masaksihan kung paano umiyak ang dalaga gabi-gabi para sa isang matanda, marami na ang tumigil sa mapanirang salita. Nagbago rin ang tono ng media. Isang respetadong pahayagan ang nagsulat, pag-ibig walang edad, kung paano tinalo ng katapatan biyanis paghuhusga. Naging simbolo pa ng kabutihan ang imahe ni Mang Jose matapos ipalabas ang video niya na kumakanta ng kundiman. Ngunit habang nagiging maunawain ang lipunan, sa loob naman ng angkan ng mga santos, lumalakas ang alon. Nagkaroon muli ng pulong. Si Tito Miguel ang nagsalita, hindi natin pwedeng hayaang malunod ang pangalan ng pamilya dahil sa kalokohang ito. Hindi na ito tungkol sa pag-ibig, tungkol na ito sa dangal ng mga santos. Pero pumayag na ang ina niya, sabi ng isang tiyahin. Panandalian lang yon. Malambot ang puso ni Nena ngayon pero tayo hindi. Kailangan nating kumilos. Kung hindi, magpapakasal yan sa matandang yan. Isang 20 anyos na babae, magpapakasal sa halos 80 anyos. Duduraan tayo ng mga tao sa mukha. Walang nangahas magsalita. Nang gabing iyon, inihatid ni Maria Clara si Mang Jose sa dati niyang kubo. Ngunit ngayon, hindi na ito sira-sira. Lihim niya itong ipinaayos, naglagay ng mga lumang baldosa, at nagsabit ng mga painting. Anong ginagawa mo? Naiiyak na tanong ni Mang Jose. Kailangan mong mabuhay ng mas maayos. Hindi ko pwedeng hayaan kang manirahan sa isang kubong nilalamig. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, hindi ko kailangan ng magandang bahay, kailangan ko lang na nandito ka. Ngumiti si Clara, kung ganoon, ang bahay na ito ay para panatilihin ako sa tabi mo. Ngunit hindi nagtagal ang saya. Kinaumagahan, isang sulat na may selyo ng lokal na pamahalaan ang dumating. Ito ay isang reklamo tungkol sa kanilang, hindi pangkaraniwang relasyon na nakakasira raw sa tradisyon. Ang nagsampa ng reklamo ay walang iba kundi si Tito Miguel. Humigpit ang hawak ni Maria Clara sa papel. Alam niyang ito na ang pinakadirektang atake. Gusto nilang gamitin ang batas para pigilan sila. Tumingin sa kanya si Mang Jose, nag-aalala, hindi mo na kailangang magtiis pa. Kung aalis ka, hindi ako magagalit. Hindi, putol ni Clara, hindi ikaw ang humihila sa akin pababa. Ako ang pumili ng landas na ito. At kung gusto nila akong kaladkarin sa gitna ng plaza para husgahan, tatayo ako roon ng taas noo. Hinawakan ni Mang Jose ang kanyang kamay. Kahit tinalikuran sila ng buong mundo, hanggat magkahawak kamay sila, hindi maliligaw ang kanilang mga puso. Nang gabing iyon, tumawag si Aling Nena, anak, nagsampa na ng kaso ang tiyuhin mo, hindi ko na sila mapigilan. Kung aatras ka ngayon, baka tumigil na sila. Hindi, Nay, sagot ni Clara, hindi ako atras. Tatayo ako, hindi para labanan ng angkan, kundi para ipagtanggol ang pinaniniwalaan kong tama. Walang sinabi si Aling Nena, ngunit sa unang pagkakataon, sa screen ng telepono, bahagya siyang tumango. Tila nakita niya ang sarili niya noon, na minsan ding nagmahal at lumaban sa mundo. Ang pagkakaiba lang, sumuko siya, pero ang anak niya, hindi. Sa pagtatapos ng linggong iyon, nagkaroon ng pulong sa lumang mansyon ng mga santos. Mahigit 10 kamag-anak ang dumalo, lahat ay nakatingin sa dalawang papasok. Dumating si Maria Clara, hawak ang kamay ni Mang Jose. Suot niya ang isang eleganteng Filipiniana, kalmado ang mukha. Mabagal ngunit matatag ang bawat hakbang ni Mang Jose, habang sinasalo ang matatalim na tingin. Si Tito Miguel ang unang nagsalita, ipinatawag namin kayo para magkalinawan. Ang relasyon ninyo ay lumabag na sa moralidad at sumisira sa reputasyon ng pamilya. Humakbang si Clara, diretso ang tingin, ang reputasyon ay hindi nagmumula sa pagtatago ng katotohanan. Nagmumula ito sa pagharap at pamumuhay ng tapat. Bata ka pa kaya hindi mo naintindihan, sabat ng isang tiyahin, ang pag-ibig pwedeng padalos-dalos, pero ang dangal, hindi. Naisip mo ba na kapag nagkaanak ka, sasabihin ng mga tao sa kanya na halos kaedad ng lolo niya sa tuhod ang tatay niya? Naging tensyonado ang paligid. Tiningnan ni Clara ang tiyahin, kung magkakaanak man ako, ang una kong ituturo sa kanya ay kung paano magmahal ng tao, hindi kung paano matakot sa sasabihin ng iba. Mas gugustuhin kong maging ina ng isang batang pinalaki sa kabutihan, kaysa manirahan sa isang pamilyang marangyanga, pero walang tunay na pagmamahal. Aba, humampas sa mesa si Tito Miguel. Sino ang pinatatamaan mo? Wala po, sagot ni Clara, pero kung mas pinapahalagahan ng pamilyang ito ang itsura, kaysa sa tunay na kaligayahan, marahil ay dapat na akong umalis. Nagbulungan ang lahat. Isang tiyuhin na kanina patahimik ang nagsalita, siguro dapat nating tingnang muli ang lahat.
Wala namang ginagawang masama si Clara. Hindi siya nagbenta ng dangal para sa bisyo. Umibig lang siya sa isang mabuting tao. Bakit natin siya gustong itulak sa bangin? Kinakampihan mo siya, nanlisik ang mga mata ni Tito Miguel. Kinakampihan ko kung ano ang tama. Huwag nating kalimutan, si Mang Jose ang nagligtas sa buhay ko at ni Kiko noon nang tumaob ang bangka namin. Kung wala siya, nalunod na kami sa ilog ng Puerto Princesa. Natigilan ang lahat. Maging si Clara ay nagulat. Ano po? Iniligtas niyo si Pinsan Kiko. Tumango lang si Mang Jose, naglalangway sila noon sa malayo, biglang lumakas ang hangin at tumaob ang bangka. Malapit lang ako kaya sinaklolohan ko sila. Hindi ko na ipinagsabi dahil ang pagliligtas ng buhay ay dapat lang gawin. Yumuko ang tiyuhin, totoo, hindi niya iyon binanggit pero tandang-tanda ko. Masyado lang akong nanahimik ng matagal. Halatang naguluhan si Tito Miguel. Napaupo siya. Tumingin si Clara sa bawat isa, hindi po ako nagpapaalam. Nagtatanong lang ako, sa pagitan ng pamumuhay para sa lahat at pamumuhay ng tapat sa sarili, ano po ang pipiliin nyo? Walang sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Aling Nena na kanina patahimik. Lumapit siya sa kanyang anak, tiningnan ito sa mata, tama ang pinili mo. Tila nabasag ang katahimikan, hindi sa palakpakan, kundi sa isang matinding pananahimik. Dahil sa sandaling iyon, tapos na ang pulong. Ang inang dating pinakamatigas ay hayagang pumanig na sa kanyang anak. Pauwi, mahigpit na hinawakan ni Clara ang kamay ni Mang Jose. Sumandal siya sa balikat nito at bumulong, hindi na ako takot ngayon, kahit anong sabihin nila, sasamahan kita hanggang sa dulo. Hindi nagsalita si Mang Jose, nanginginig lang ang luha. Dahil matapos ang napakaraming taon ng pamumuhay sa katahimikan, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may nagpoprotekta sa kanya. Mula sa makasaysayang pulong na yon, huminahon ang sitwasyon sa pagitan ni Maria Clara at ng kanyang pamilya. Opisyal na siyang lumipat para manirahan kasama si Mang Jose sa maliit na bahay na kanyang ipinaayos. Hindi sila nagpakasal, ngunit para kay Clara, bawat araw nagigising siyang nakikitang nagbabasa ng libro ang matanda ay isang araw ng kasal. Nagsimulang magsulat muli si Mang Jose. Binasa ito ni Clara, isinulat, at tahimik na inilagay sa isang personal na blog na pinamagatang ikwento ni Lolo, sinulat ni Apo. Hindi niya inaasahan, mabilis itong tinangkilik. Gabi-gabi, libo-libong tao ang bumabasa. May mga dalagang nagsulat, akala ko dati, kailangan kong magmahal ng mayaman, ngayon, ang gusto ko na lang ay makahanap ng isang kasing bait niya. May mga inang nagsulat, dahil sa'yo, Clara, nagkaroon ako ng lakas ng loob na iwan ang peke kong pagsasama. Ngumiti si Clara, alam niyang kumakalat ang pag-ibig nila. Isang hapon, tumakbo si Clara pauwi, may hawak na resulta ng pagsusuri. Jose, may maganda akong balita. Bakit ka humihingal? Tanong ng matanda. Inabot niya ang papel, buntis ako, 2 buwan na. Natigilan si Mang Jose. Hindi sa gulat, kundi dahil tila may isang alaala na nagising sa kanyang puso. Nanginginig niyang inilagay ang kanyang kamay sa tiyan ng dalaga. Totoo bang buntis ka? Tumango si Clara, nanginilid ang luha, nag-alinlangan ako, pero nang makita ko ang resulta, nawala lahat ng takot ko, dahil alam kong ang batang ito ay bunga ng isang pag-ibig na hinding-hindi ko pagsisisihan. Kung ganon, magiging tatay pala ulit ako sa edad na hindi ko inaasahan. Sumandal si Clara sa balikat niya. Maririnig ng batang ito ang mga kwento mo gabi-gabi, tuturuan mo siya ng bawat tula. Natatakot lang ako na baka hindi ko na maabutan ang araw na yon. Aabutan mo, dahil naniniwala akong ang mga taong namumuhay ng may kabutihan ay palaging pinagpapala. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila mga patak ng gintong pulot. Ang lalaking halos 80 anyos na, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay maririnig ang tawag na ama, hindi mula sa sariling anak, kundi mula sa isang bagong buhay na lumalaki sa sinapupunan ng isang dalaga. At marahil, wala nang mas higit pa sa kaligayahang iyon. Kumalat ang balita ng pagbubuntis ni Maria Clara, ngunit ngayon, iba na. Hindi na maingay ang publiko, napalitan ito ng paghanga. Ang babaeng dating tinitingnan bilang rebelde ay magiging isang ina na ngayon. Ang matandang dating kinukutya ay binabati na ngayon sa daungan, Mang Jose, kamusta? Malapit ka nang maging lolo, ah? Ngumingiti lang si Mang Jose, sana lang ay buhay pa ako para basahan siya ng tula. Ang blog ni Clara ay may libo-libo ng taga-subaybay, at isang publishing house sa Maynila ang nag-alok na ilimbag ito bilang isang libro.
Sa tingin mo, tanong ni Clara habang ginugupitan ng buhok ang matanda. Para naman sa iyo lang ang mga sinusulat ko, sagot nito. Pero kailangan itong mabasa ng mga tao para maniwala silang mayroon pa ring kabutihan sa mundo. Kung ganoon, sige, para maikwento mo sa anak natin balang araw, ang tatay mo ang pinakamahusay na kwentista sa buong bayan. Ngumiti siya, inilagay ang kamay sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok. Hanggang isang umaga, nagising si Mang Jose na naninikip ang dibdib. Agad siyang isinugod ni Clara sa ospital. Inatake sa puso ang matanda, halos barado na ang kanyang mga ugat. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Clara sa ospital. Jose, kailangan mong mabuhay. Hindi ka pa pwedeng umalis, hindi pa isinisilang ang anak natin. Kailangan mo siyang kargahin, kailangan mo siyang basahan ng tula. Isang linggo ang lumipas, kumalat sa blog ang balita tungkol sa kalagayan ni Mang Jose. Daan-daang mensahe ng suporta ang dumating. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Dumalaw si Tito Miguel, ang tiyuhing pinakamatindi ang pagtutol. Tahimik siyang tumayo sa labas ng kwarto, tiningnan ang payat na lalaki sa kama, at lumingon kay Clara. Mali ako. Mali ako dahil hindi ko naintindihan na ang mga taong nabubuhay ng matagal ay hindi dahil malakas sila, kundi dahil magaan ang kanilang kalooban. Nag-iwan siya ng isang kahon ng mamahaling tsaa at umalis. Ngunit alam ni Clara, ang paumanhin ay nasa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, biglang nagising si Mang Jose. Clara, bulong niya. Nandito ako. Ipangako mo sa akin. Kahit mauna ako, hindi ka susuko. Kailangan mong mabuhay ng masaya. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo, para sa anak mo. Umiyak si Clara. Hindi ka alis. Kailangan mong manatili. Para makita mo ang anak mo. Ngumiti si Mang Jose, kung mabubuhay pa ako, yan ang pinakamimiti ko sa lahat. Dumating ang Marso. Humina na si Mang Jose, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin tuwing papasok si Clara sa kanyang silid. Lumalaki na ang tiyan ng dalaga. Basta't nandito ka, hindi ako mapapagod, lagi niyang sinasabi. Ang puso ng matanda ay tila may hinihintay. Isang tanghali, inilabas ni Clara ang isang maliit na kahon at iniabot sa kanyang ina. Sa loob, may dalawang singsing na pilak na may ukit na Clara at Jose. Gusto kong magkaroon ng isang maliit na seremonya dito sa ospital, sabi ni Clara, hindi kailangan ng legal na papeles, sapat nang malaman niyang ako ay kalahati na ng kanyang buhay. Tumango si Aling Nena, tutulungan kita. 3 araw ang lumipas, inayos ang silid sa ospital. May maliit na mesa at mga bulaklak na sampagita. Maging ang mga nurse at doktor ay dumalo. Isinuot kay Mang Jose ang isang puting polo. Si Clara naman ay nakasuot ng Filipiniana. Si Aling Nena ang naghatid kay Clara sa tabi ng matanda. Ito ang anak ko, ngayon, ipinagkakatiwala ko siya sayo. Walang nakapigil sa pag-iyak. Isang matandang doktor ang nagsilbing pari. Ang kasal ay hindi pagsasama ng dalawang perpektong tao, kundi pagtanggap at pagmamahal sa kabila ng lahat. Isinuot ni Clara ang singsing sa daliri ng matanda, mula ngayon, sayo na ako. Walang papeles, pero panghabang buhay. Isinuot din ni Mang Jose ang isa pang singsing kay Clara. Wala akong maibibigay sayo, kundi isang pusong minsan nang nasaktan. Salamat sa pagtanggap mo. Nag-iyakan ang lahat sa silid. Ito ay mas maganda pa kaysa sa anumang marangyang kasal. Nang gabing iyon, payapang natulog si Mang Jose. Nakaupo si Clara sa tabi ng bintana, hinahaplos ang kanyang tiyan. Anak, ikinasal na kami ng tatay mo ngayon. Walang ingranding selebrasyon, pero alam kong nararamdaman mo na ito ang tunay na pamilya. Sa labas, bilog na bilog ang buwan. Ang mukha ni Mang Jose habang natutulog ay may bahid pa rin ng ngiti. 2 araw matapos ang maliit na kasal, biglang lumamig ang panahon. Tahimik pa rin sa silid, tanging ang regular na tunog ng heart monitor ang maririnig. Maagang gumising si Maria Clara, naggagansilyo ng maliit na damit. Bandang tanghali, dumating si Aling Nena. Malapit ka ng mga anak, dito muna ako sa tabi mo. Tumango si Clara. Nay, kung sakaling mawala siya, huwag niyo po akong iiwang mag-isa. Hinigpitan ni Aling Nena ang hawak sa kamay ng anak. Nang gabing iyon, nakatulog si Clara sa tabi ng kama. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, biglang tumunog ng tuloy-tuloy ang makina. Nagtakbuhan ang mga nurse at doktor. Napabalikwa si Clara, Jose. Huwag kang umalis. Hindi mo pa nakakarga ang anak mo, nangako ka.
Ginawa ng mga doktor ang lahat, ngunit pagkatapos ng 15 minuto, umiling na lang sila. Tumigil na sa pagtibok ang puso ni Mang Jose. Sa silid, napaluhod si Clara sa tabi ng kama, hinawakan ang unti-unting lumalamig na kamay ng matanda. Hindi siya sumigaw, umiyak lang siya ng tahimik, na parang ang luha ay dumadaloy pabalik sa kanyang puso. Jose, kahapon lang, umingiti ka pa. Totoo na bang wala ka na? Inilagay niya ang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman niya ang sipa ng sanggol. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at inilagay doon. Tay, nandito na ako. Ako ang tutupad sa mga pangako mo. Lalaki ako at ikukwento ko sa buong mundo kung gaano kadakila ang tatay ko. Naging simple lang ang libing ni Mang Jose. Walang malakas na musika, tanging mga katutubong awit mula sa mga taga-El Nido. Hindi itim ang suot ni Clara, kundi ang Filipiniana na pinili ng matanda para sa kanilang kasal. Salamat, tinuruan mo ako kung paano magmahal, kung paano mabuhay. Nang ibababa na ang kabaong, inilagay ni Aling Nena ang librong kwento ni Lolo, sinulat ni Apo. Isang linggo ang lumipas, inilathala sa blog ang huling sulat, ngayon, ang ating minamahal na lalaki ay lumisan na. Ngunit huwag kayong malungkot dahil hindi siya nawala. Nagpatuloy lang siya sa paglalakbay patungo sa ibang daungan. Kung saan siya maghihintay para sa isang sanggol. Isang sanggol na tatawag sa kanyang ama. 2 buwan ang lumipas, tag-araw na sa Palawan. Ang bahay sa tabi ng ilog ay naging isang tahanan na naghihintay sa isang bagong buhay. Nananatiling buo ang mga gamit ni Mang Jose. Hunyo 12, isang magandang araw, isinilang ni Clara ang isang malusog na batang lalaki. Laging nasa tabi niya si Aling Nena. Pinangalanan niya itong Liwanag. Dahil nagmula ka sa isang pag-ibig na dating tinitingnang mali, pero mas dalisay at matatag kaysa sa anumang alam ko, bulong niya sa anak, hindi mo kailangang gumawa ng mga dakilang bagay. Ang gusto ko lang ay mamuhay ka ng may kabutihan, tulad ng iyong ama. Naluha si Aling Nena habang karga ang sanggol. Ang lolo mo ang nag-iisang lalaking nagmahal ng buo nang hindi natakot masaktan. Tuwing hapon, dinadala ni Clara si Liwanag sa daungan at ikinukwento ang tungkol sa pinaka-espesyal na lalaki sa kanyang buhay. Dati siyang bangkero, pero siya ang nagtawid sa akin sa mga unos ng buhay. Hindi siya mayaman, pero tinuruan niya akong ang tunay na yaman ay nasa pusong hindi kinakapos sa pagmamahal. Ang librong kwento ni Lolo, sinulat ni Apo, ay opisyal na inilunsad at naging isang bestseller, hindi dahil sa magagandang salita, kundi dahil sa katapatan nito. Sa ilalim ng pangalan niya bilang may akda, palagi niyang isinusulat, base sa mga alaala ng lalaking minahal ko, si Mang Jose, ang bangkero ng El Nido. Tuwing anibersaryo ng pagkamatay ng matanda, dinadala niya ang anak para magtirik ng kandila. 5 taon ang lumipas, si Liwanag ay marunong ng magsalita at mahilig na sa tula. Mama, nabasa ko na po ang tulang iniwan ni Lolo. Sinong dadaan sa lumang daungan na hindi maaalala? Ang taong tahimik na nakaupo sa gitna ng ulan. Iyon ang tulang isinulat ni Clara noong isinilang si Liwanag, at ngayon, binabasa na ito ng kanyang anak. Niyakap niya ito, hindi mapigilan ang emosyon. Ang batang ito ay may daladalang isang bahagi ng kaluluwa ng lalaking nagtawid sa kanya sa bagyo. Nagtayo si Clara ng isang maliit na libreng paaralan para sa mga bata sa tabi ng daungan. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, ikinukwento niya sa anak ang tungkol sa lolong hindi nito nakilala. Mama, pwede po ba akong magmahal ng mas matanda sa akin kapag lumaki na ako? Basta't payapa ang puso mo kapag kasama mo siya, walang sinuman ang makakapigil sa'yo. Isang hapon, may dumating na mga turista. Isa sa kanila ay isang propesora mula sa Sweden na nabasa ang salin ng libro. Hinawakan niya ang kamay ng mag-ina, hindi ko naintindihan ang lahat ng salita, pero naintindihan ko ang puso ng sumulat. Salamat sa pagtuturo sa mundo na ang pag-ibig ay walang edad. Sa ika-5 kaarawan ni Liwanag, na kaarawan din ng kamatayan ni Mang Jose, may inihanda si Clara. Isang maliit na replika ng bangka ng matanda ang inilagay niya sa tabi ng paaralan. Pinangalanan niya itong Pag-asa. Sa loob, may isang makapal na kwaderno kung saan pwedeng magsulat ang sinuman. Ang unang isinulat ni Clara, Salamat, Jose, ang bangkerong nagtawid sa akin sa buong buhay. Lumubog na ang araw. Hinawakan ni Liwanag ang kamay ng ina, Mama, kapag nagsulat din po ako ng kwento tulad ni Lolo, babasahin niyo po ba? Yumuko si Clara at hinalikan ang noo ng anak, Ako ang unang magbabasa, at ako ang maghihintay sa iyo sa daungan, tulad ng paghihintay ni Lolo sa akin.
Binuhat niya ang anak, ang tingin ay nasa malayo, kung saan ang tubig at ang dapit hapon ay nagiging isa. Kahit lumipas na ang panahon, kahit wala na ang minamahal, ang pag-ibig na iyon, ang daungang iyon, ay mananatiling buhay sa bawat kwentong isasalaysay. Sa bawat tibok ng isang munting pusong lumaki mula sa katapangan at isang pag-ibig na lumagpas sa panahon. Ang buhay ay puno ng mga di inaasahang pagliko. Ang kwento ni Maria Clara at Mang Jose ay isang patunay na kung sapat ang katapatan at tapang, malalagpasan ng pag-ibig ang lahat. Pinili ni Maria Clara na tahakin ang isang baku-bakong daan sa tabi ng ilog ng El Nido, kasama ang isang lalaking halos 80 anyos na. Si Mang Jose, isang simpleng guro at bangkero, ay may pag-ibig na sapat para baguhin ang tadhana ng isang tao. Ang kwentong ito ay nakakaantig hindi dahil sa agwat ng edad, kundi sa katotohanan ng bawat pagpili. Naglakas loob si Clara na magmahal, ipagtanggol ang pag-ibig na iyon, at panindigan ito hanggang sa huli. Mula sa kwentong ito, natutunan natin na walang pamantayan ang pag-ibig maliban sa kabutihan at katapatan. Ang kaligayahan ay wala sa material na bagay, kundi sa pakiramdam na nauunawaan ka at malaya kang maging ikaw. At higit sa lahat, ang pag-ibig ay hindi namamatay, ito ay naipapasa lamang mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, tulad ng paglaki ni Liwanag sa mga kwento tungkol sa amang hindi niya nakilala. Kung nagmamahal ka ng isang bagay na sinasabi ng buong mundo na mali, tanungin mo ang iyong puso kung payapa ka ba. Kung ang sagot, marahil ay mas tama ka kaysa sa kanila. Tama si Maria Clara. Tama rin si Mang Jose. At tayo, na nakikinig sa kwentong ito, ay marahil kailangan ding matutong maniwala sa mga bagay na tila imposible, para malaman na may mga pag-ibig na hindi kailangan ng dahilan para umiral. Sapat nang minsan itong dumating at nanatili sa puso ng isang tao.